May itlog ng ahas ito mga ko. Ayan. Itlog ng ahas. Sawa ito. Pero wala ng tao, no? Wala na ganun. So, ibig sabihin may butas dyan. Pasulod siya. Paloob dun. Ito o. Ebidensya na nakapasok. Ayan mga ko. Naghandok. Wala po. Na. Dalang naman, no? Ayan, itlog ng ahas to. Sigurado niya no? Butas. So, ibig sabihin may butas dito sa ilalim pa nito. Pangalawang araw sa pagpasok namin ng cave na to. So, babalikan namin yung bato na nakita namin kahapon. Kaya makakuha. Dito tayo. Dito sa pagbaba namin, galing din sa may bunganga ng kanin. Ay nakikita ninyo dito yun. Gawa ng nature na dinadara ng tubig na parang alon. Kung minsan kapag mawala ang puti-puti nito ganyan parang alon siya. So pag bumaba narinisan siya ang puti-puti nito. So mayroon nga bang nabubuhay dito sa ilalim ng kanin maliban sa mga ibon na yan. So tingnan pa natin kung mayroon pang nabubuhay. Pangalawang araw to sa pagpasok namin. So ayan, may nabubuhay pa yung mga insekto. Mayroon kaya mga ano dito. So dito na kami mga kono. Balik to sa area. Lagi day masulod din eh. Ditong kuha na ako. Kami. Kuha na sa tubig na. Tubig nyo. Sino kayo no? Yan yung tubig ah. Mira. Ah. Tubig na tinulo. Ito na magawag taw-taw.
Lubong. Hmm? Dami. Ini dirigal. Dahil ini dirigal. Ha? Ini dari sini. Dahil ini. Ha? Dami. Sikretong daanan. Ano? Hmm? So, mayroon pa itong daanan mga kuha. Hindi pa namin nakita. Nakita na namin yung butas. Yung posibleng daanan niya. Pero hindi pa talaga namin narating yung daanan niya. Kasi may mga lupa. Kaya matanggal yung mga lupa niya. Ayan. Dilim pa. Ikut bening ada. Patungga. Asa padulong mo? Dar. Hah? Asa padulong? Iya ya pun. Dari? Ikut di tabur. Sige mga kuha, set up na kami. Time to break time mga kuha, no? So mayroon kami kung nakita dito na ito yung pwedeng anting-anting ng ano ng lalaki, no? So mga kababaihan dyan, pag nakakita kayo ng anting-anting ng lalaki, ganito yun. Pag nakikita sa kuweba, laki-laki, no? So ito ay umiilaw sa loob. Umiilaw sa loob. Ito nyo. Makikita nyo, umiilaw sa loob. So ito yung anting-anting ng lalaki, mga kuha. Sa mga lalaki dyan na piti ng asawa, pumasok kayo ng kuweba at maghanap kayo ng ganito, malamang medyo may panglaban na kayo sa gasa natin. Pero ito, hindi kami nagsira nito. Ito ay nasira ito noon pa. Parang ari ng lalaki. Nakakuha. At umiilaw sa loob. So, yan yung nakakuha. Ang pwedeng anting-anting ng mga lalaki. Pero sa kuweba nga lang hahanapin. Ayos. So, ito mga kuha, no? Sa paghuhukay ng gigil namin, dahil ito ay
Close to close. Ang itlog ng ahas ito mga ko. Yan. Itlog ng ahas. Sawa ito. Pero wala ng tao, no? Wala na ganun. So, ibig sabihin may butas dyan. Pasulod siya. Paloob dun. Ito, oh. Ebidensya na nakapasok. Yan mga ko. Kanyang do. Wala. Na. Dalang naman, no? Ayun, itlog ng ahas to. Sigurado niya no, butas. So, ibig sabihin may butas dito sa ilalim pa nito. So, ibig sabihin sigurado may itlog ng ahas. So, marami. Okay yan. Ayun, dami ito. Dami. Ilan piraso. Dami talaga. Na. Ako ang bitin. Pagkagamit ng ito ng bitin. Baka ito na yung ahas na hinila nila noon. Ang laki yun. Ha? Ayan ko na ba? Inahan natin ang ganun ko. Malaking ahas to. Nagadagang itlog. Ang dami eh. Yan na, nagadagang itlog na. Ano yung, wait. Dito naman ang kalaki ng itlog ng ahas. So, ibig sabihin, may butas ito sa ilalim. Kasi hindi man pwedeng mangitlog itong ahas kung wala siyang madadaan ng butas. Kasi nakatakip to eh. Takip din siya ng itlog. So, ibig sabihin doon siya dumaan. Hindi na siya makalabas. Sa makalabas. Ilalim na siya ng daan. O, doon siya sa yung daan. Takip na yun. Taklog ni. Di ba? Kang ang mga palibot niya. Ayun o, ang dami o. Kung ano mo sila no? No. Ang dami. Sige, sumindo pa. So, ito mga ko, mag-iingat kami kasi baka mamaya maraming aso sa ilalim. Itlog ng aso mga ko. May itlog ng ahas dito sa pinakailalim ng cave at dito sa binabakbak nilang bato na sinara dito. Ayun o. So gulat na gulat yung digit natin kasi bihira kasi ng ganito dito sa ilalim ng cave. So ibig sabihin ito makakuha papunta doon ay may rubutas. So tama yung sinasabi namin kahapon. So kung may ahas dito, ibig sabihin malapit na rin yung hinahanap natin. So kasi pinakamagandang kasi ni natitira ng ahas. Dami nito. Gana mo no? Marami yun. Tuyo yun. Marami yun. No? Sige mo ba? Nabuhat mo isa. Wala. Kung ano, wala. Wala lang wala lang laman. Ay, nanglakaw na. Lakaw Ang na. lakaw na. Ito na ko ng kabiwan. Nanglak na ito. Sige, bahala doon. Ang yung mata, no? Ayos mga kuha. So tama yung dinadaanan natin. Tama na. Ingat-ingat lang kung anong lumabas. Kasi hindi pwedeng makakita tayo ng ahas. So sa mga hindi naniniwala dyan, may ahas po talaga sa cave. Ito ang ebidensya, yung itlog niya. Hindi naman sila mangingitlog yung bato. No? So ahas po yan mga kuha. Ayan. Ayos. So, ito yung daanan mga kuha. Ito yung daanan na diyan na tubig. Kaya nakita namin ito. Sikretong daanan na to. So, ito dapat yung daanan. Ang problema, tinakpan nila. Pero dahil hindi makadaan ng tubig dyan, lumis dito. At kinain niya ito. So, dahil malambot, nahanap pa rin namin ang butas. So, yan yun. Dahil tinakpan din nila. So, hinahanap din namin yung butas doon. So, swerte lang namin dahil nakita namin yung butas na to. Hindi na kami magtatanggal dito ng pinto na tinakpan nila.
So yung iba mga kuha ay mga lupa na yun na nahulog. No? So kapag nandito ka sa tangin, kailangan relax ka lang. No? Wala kang hindi ka kinakabahan. Gamitin mo yung utak. Itong cave na kumakuha ay sa entrance yung mga 30 feet yung baba niya. Pero hanggat mo naglalakad kami mga kuha, naka-downhill to. So ito siguro galing dun sa pinakataas nung inaapakan ng tao dun sa taas papunta rito. Siguro nasa 100 plus feet ito. Kasi yung binabaan namin ay nasa nakagalan yun na ilog. So walang ilog dun. Bumaba pa ng 30 feet. Tapos parang naka 45 doon ka ganyan. So kung susukatin mo, galing dun sa bundok. Kasi bundok ito. Galing dun sa tuktok ng bundok. Papunta rito. Dun sa may breather. Ay 100 plus feet to. 100 plus feet itong kinalalagyan mo ngayon. Sa mga baguhan dyan, kung makakahinga ba talaga ng maayos dito sa ilalim ng lupa. Kung po nakakahinga dito ng maayos, depende lang kung paano mo paano mo mapag-aralan yung paghinga. No? So, parang nasa tubig ka lang ito makakuha kapag nandito ka sa cave or tunnel. So, kailangan mo lang ng dapat hindi ka kinakabahan. Kailangan relax ka lang. Kailangan alam mo gagawin mo. So, ito, yung bag ko. Yung bag. Yung daanan namin dito sa secret room. Papunta dyan. So, yun mga po ginagawa ko ito dahil para yung mga hindi nakakaalam kung ano ba talaga ang mundo na nasa ilalim ng lupa. So, ito na yun mga po. May mas maganda pa dito kapag mas malayo yung tunnel yung cave yung pupunta natin. So, dito sa ilalim ng lupa ay hindi mo malalaman kung gabi o umaga. So oras lang yung titingnan mo. Pero itong cave na to ay kung baka sakaling mag-care ang Hapon, ang Amerikano at mga China na check, no? Kasama Pilipino. So ito makakapag-save ito ng 5,000 na Pilipino para may tago dito. Ito ang safety na taguan na pwedeng may safety yung mga Pilipino kasi hindi siya makikita, hindi talaga siya mahalata na mayroong cave dito sa ilalim ng lupa. So kung mangyari man yung makakuha, pwede nyo akong kontakin, no? Pwede nyo akong sabihan para masabi ko sa inyo kung saan. Kasi itong cave na to may tubig ka na. So magdadala ng mga pagkain. Siguro kahit mga 1 taon, 5 taon, pwede ka mabuhay dito. Depende sa pag-survive ng 1 taon. So yun pa, at least nakita niyo ang aming pinuntahan. Ice. Andi dito naman. Ha? Subo may bara no? Ano yung sinarang mo? Ha? Ano? Hindi. Pero okay. Kung ka po guntis. Kita ka. Ano? Dito sa ilalim, Hawan. Hawan? Kita naman. Hawan no?
Hindi rin hingi na yan, nagtil-til rin. Easy. So, makukuha na yung hinarang mga kung ano. Pero sa ilalim yan eh, meron ng bakante. Mga po nila nun. Easy, no? Para ikot mo. Kaya mga yung kuha. Ano yung buka na dito? Dito na pala. Oo, namin yan. Diri, di mo kuha. Huslot. Pero sa ngayon mga kuha ay parang hindi pa yan nila mahila kasi medyo masikip kasi. So hindi naman pwede magbasag. Lalagyan na natin yung bangko, no? Ako ang bibig mo. Kasi napakalit yung daanan mga kuha. Napakalit yung daanan niya. Ang bibig. Ha? Ang ipit mo kinigulit. Kinibugat man. Easy yun. No? So susubukan lang subukan namin yung hanapin yung daan dyan kasi Ano na masugat? maluwag na doon sa unahan yan mga kuha. Hindi ka kasunod eh. Hindi ba ako dito na sila? Parang Ayos. Yung balon naman sa labas ang aming hahanapin. Ito yung area na kung saan nasa labas ng tunnel ang pinaglagyan ng small depot. So, ito ay iniigiban ng mga Pinoy noon at ito naman yung sa Ihiya. No? Ito yung technique ng mga Hapon na pwede ng paglagyan na hindi magagalaw ng mga Pilipino kasi iniinom yan ng mga Pilipino noon. So, kapag iniinom, hindi talaga yan magagalaw. So, ganoon ka talino yung Hapon. So, gamitan natin ng locator kung meron nga ba talaga rito o wala. Makakuha. Hindi mo ko ano, may tinuturo siya dito. Lampasan natin yung Diba ko ano? Tubig yun. May tinuturo siya dito. Tubig yun.
Igo, gusto tubig na. Balik no? Oh. Sintro. Balik ito ng trik. Wow, nagido. Kaya mga kung ano. So dito tinuturo nung detector. So tama yung mga haka-haka na kung saan yung may tubig na iniinom ng mga Pilipino ay doon din binabaon ng mga hapon. So itong tubig ito mga kuha ay galing pa to sa Yungib, dun sa may cave, no? So labas na yung, bali ito ay parang sobra na lang, no? Parang breather ng tubig. So ito naman yung pinapaliguan ng mga Hapon, mga Pilipino, no? Lahat ba dito kumukuha ng tubig noon? O dito kumukuha. So posibleng ginalaw nila ito kasi ito intact. Yan o, cave stone yan. Pero dito makakuha, yung binalbag nila dito ay semento ito. Semento. So mamaya tingnan natin to kung paano sila mag-cement. So titikitan natin dito mga kuha, no? So itong area na to ay positive. Hindi ko lang masukat yung lalim nito kasi pinaglagat tayo paburon pababa naman dito, pero ang sigurado ko lang ay may laman ang area na to. Dito sa area na to mga kuha ay hindi ka na makakita ng sedimento na ganito. Wala na ibang dito, wala na iba. So ito lang siyang may semento. So mayroon silang tinakpan dito mga kuha. Hindi mo rin alam kung saan nanggaling yung tubig, no? Kasi yung tubig hindi galing sa taas, kundi galing sa baba. Ganun. So ito na yung nagiging inuman ng mga Pilipino at Hapon noon. Tapos ang tubig dito mga kuha ay amoy kalawang. Ayan o, kita nyo yan, may mga kalawang. Amoy kalawang mga kuha. Ito mga kuha. Ito. Ayan o. Kalawang to eh. Ito. Yan. So, amoy kalawang. Kami lamok. May kalawang yung tubig dito mga kuha. So ito yung dugtong nung pinasok natin kanina. So hinanap natin yung mga small depot. Ang tawag nila dito ay parang yung mga sucker load ba? Yung hinanap kay Sansa na lang. So ito maganda yung strategiya nila kasi sedimento, yun na rin mga kuha. Ito mga kuha, ayan o, sedimento, ayan o, ayan, semento yung mga kuha, ayan o, semento yan, hindi yan siya, hindi cement, buhos yan. Ang hindi semento, ganito mga kuha, ayan, ayan, pero magkarugtong yung mga kuha, ayan o. So mayroon silang tinakpan dito lang mismo kasi dito wala na. Ayun, wala na. Doon wala na din. So itong area na to, mayroon na silang tinakpan dito. So cement yung mga nakalagay
Ito, cement din, no? Pero binalik kasi to. Ayan yung ano yung mga ko. Ayan yung tinuklop nila. Oh. Diba? Hindi yan yung katulad nung sa tawag nila na dapanas. Dahil napakatigas na ito. Ayan, buhos, oh. Kung dapanas yan, wala na, durog na yan. Oh, semento yan. Oh. So, nakita rin natin yung isa sa mga small depot na nilagay nila dito sa labas. Kasi yung big depot nasa ilalim ng tunnel ilalim ng cave mga kuha. Sino mga kuha? Maligo muna kami dahil napakainit at ang dumi-dumi ko na ngayon. So ito yung Kuya Cecil. Magandang hapon sa inyo lahat. Ayos!